Hello, kumusta naman kayo? Ngayon, sa araw na to, sa video ko na to is isi-share ko na naman sa inyo yung mga iba't ibang klase ng level sensors or level switch. Meron siyang iba't ibang uri rin ito, mga level sensor natin. Mayroong floatless, mayroon namang pressure lang yung binabasihan ng sensor. Yun naman yung mga tinatawag nating pressure transmitter. Then ipapakita ko sa inyo yung mga sinasabi kong pressure transmitter. Sa ilalim yan nakalagay ng isang tangke. Then meron siyang sensor na nakalagay. Then konektado dito sa electronic control. Iko-convert niya yung pressure, magiging current siya, magiging milliampere siya, depende sa pressure na ibibigay ng tangke. Then nakakonek na siya sa computer, nakaprogram na siya doon, kaya madali siyang ma-automatic kapag computer control, PLC na, programmable logic controller. Okay, ganun yung function niya. Yon, dalawa, may isa pa doon sa kabilang bahagi. Yan, dalawa sila, dalawang tangke. Sa ilalim mayroong sensor, din ipapasa doon sa transmitter. Din ito naman yung pressure transmitter naman ng drum ng boiler. Sa pamagitan din ng pressure, malalaman natin yung level ng drum ng boiler na yan. Din maliban dyan, mayroon ding manual limit switch, float yan, float switch or level sensor din yan. In case of low level and high level, mag automatic shutdown din siya. Doble yung safety ng mga marine boiler. Din ito manual level switch naman siya. Yung float switch na siya, din marami siyang limit switch, sa loob. Tutulak niya yung mayroon siyang magnet, din mag-open close yung limit switch niya sa loob ng dalawang drum sensor na yan. Ito naman manual, electronic control na rin to, pero nagbabase lang siya sa level ng tubig. Mayroon siyang common na ground, din tatlo yung rod niya, middle and high level. Okay, pag high level, automatic ka-under na yung pump. Ganon yung purpose niya. Then ito naman ay level switch din ng tangke. Tangke din to ng receiver ng repair. Okay, preon naman yung kinokontrol niya, yung level ng preon sa receiver. Ayan, kung mapapansin niyo, ayan, float siya. Then may limit switch siya dyan sa loob. Ayan, pag nagkaroon siya dyan ng level ng coolant, bago siya mag-a-active. Ayan, kaya nilagyan siya ng glass type para makita siyang naka-on or off. Din na yan. Pero ngayon, yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung pa-familiarize natin is yung mga float type. Ito, mga float type to. Float type, pero may iba't ibang function naman sila. Iba't ibang switches naman yung ginagamit. Mayroong single switch lang, contact. Mayroong mga double contact. Pwede rin natin silang ikabit sa mga electronic control, mga level controller. Pwedeng pwede. Mayroong normally open and normally closed. Yung dalawa na to is mayroon. Then ito naman is normally open or normally closed lang. Depende sa design ng tangke na pagkakabitan natin. Okay? Ngayon, ito muna yung unahin ko sa inyo. Ito, yung float type na to, nakadalasan natin ginagamit sa mga builds o panglimas. Yung mga builds pump natin, ginagamitan natin ito
or yung mga floatless din, yung pinakita ko sa inyo. Okay, pwede natin siyang gamitin sa mga level controller katulad nito. Pwede siyang float type, ayan. Mayroon ding floatless, makikita niyo yan. Yung rod lang, yung tatlong rod, dumidepende lang yan sa ground, sa contact ng ground ng tubig. Ito naman yung isa is yung float type. Okay, contact naman yung ginagamit sa kanya. Pwede siyang gamitin sa controller na to. Then kung gusto niyo, mayroon akong video na ginawa kong katulad nito. Then mayroon akong talagang pinakita ko doon, pati yung connection. Pwede ninyong panoorin, nandyan din sa playlist ng mga videos ko. Okay. Ngayon, ito ay bibigyan ko kayo ng clue kung ano yung mga nasa loob nito. Ito, mayroon siyang sensor. Yung float na to is mayroong magnet sa loob, dyan sa loob. Then yung sa loob ng pipe na to is mayroong magnetic sensor. Ayan, magsi-switch on siya or switch off, depende sa design, pag dumaan yung float na yan. Okay, diba, low level siya, mayroon ditong isang sensor, mag-o-open yung contact. Then dito naman, normally open yung contact. Pag high level niya is mag-close. Okay, ganun lang. Then karamihan ito is tatlong sensor na sa loob. Baka hindi kayo familiar. Pag nasira, itapon nyo na. Pwede natin siyang i-repair. Ayan, buksan lang natin to, lalong-lalo sa mga beginners. Tanggalin lang yan, huhugutin. Tanggalin muna sa terminal. Then makikita ninyo yung sensor niya dyan. Pwede natin siyang i-check. Baka may isang sensor lang yung sira sa tatlo sa kanila o dalawa sa kanila. Then may isa pa, katulad din niya is mayroon ding tatlong contact. Common, normally open, and normally close. Katulad din ito is tatlong contact din to. Yan, may common din, normally open and normally close. Okay, ni-repair ko na lang din to, pero gumagana pa siya. Yan, malaking bagay to sa mga beginners. Ito naman, yung mga bagong model na katulad nito is mayroon siyang limit switch sa loob. Diyan, may switch siya dyan. Then magnet, nagdidepende siya dito. Pag umangat na yung float niya is magsi-switch on yung limit switch sa loob. Yun ang function niya. Then pwede rin natin siyang i-repair. Tanggalin natin. Pwede nating kahuyan sa iba, sa mga luma, or baka pwede pa siyang i-repair mismo. Okay, yan, dagdag kaalaman mga beginners. Yung mga ganito namang mga lumang klase is katulad din noon yung pinakita ko. Ganito lang yan yung nakalagay sa loob. Ito kinahuyan ko na rin to. Ayan, andyan lang nakatayo sa gitna ng butas na yan yung sensor na katulad nito. Yan, nakatayo lang dyan, medyo maliit lang siya konti. Then madidetect niya yung ito, yung magnet, may magneto yung metal na to. Magko-close siya or mag-o-open. Okay, ganun lang yon. Pag nasira, ito lang yung hanapin ninyo or i-request ninyo pag ganitong klase ng float switch or level switch. Pwede siyang tawaging level sensor, level switch, float switch. Okay, pero mga level sensor sila. Then hindi lang sila, katulad din yung pinakita ko, mayroong mga level sensor na ginagamitan natin ng pressure lang. Yun sila yung mga electronic type na kinokontrol na sila ng electronic. Marami na silang magastos na yun, mahal. Kailangan nun nakakabit na siya sa computer or sa mga PLC. Yung purpose nun, para ma-automatic sila control ng program. Kaya dinaan sila doon sa pressure. Mapatangke man sa mga tangke ng boiler, kung ano mang mga pinagagamitan. Katulad din yan ng mga temperature controller. Mayroon din na transmitter doon, yung temperature sensor, dadaan pa sa
transmitter para maggamit siya doon sa program sa computer. Mayroon din akong i-demo sa inyo or ipapakita sa inyo. Temperature sensor siya, din dumaan muna siya sa transmitter para magkaroon siya ng current na ibabase doon sa program. Magiging halimbawa kung gaano siya kalamig o kainit, dadaan muna sa transmitter para magiging current siya, magiging milliampere siya. Okay, kadalasan lang nakikita doon 4 to 20 milliampere. Yun ang mga maximum niya level. Yung pinaka low niya is 4, then 20 yung pinaka mataas niya. Okay, papakita ko sa inyo yun, i-share ko rin sa inyo para maging familiar sa inyo. Maraming salamat sa nagsusubscribe, din notification bell dyan, pindutin nyo para lagi kayong updated. Marami pa akong ipapakita sa inyo, hindi lang to yung mga sensor na to. Baka sakaling maisipan ko yung mga videohin, yung mahalagang bagay na hinahanap nyo, makita nyo dito sa mini channel ko. Salamat, bye bye.